Yes, Brother Mark. Thank you. Sige po, at salamat sa Panginoon. Tayo magbasa ng kanyang mga salita. Dito sa Jeremiah 1, 1 to 10, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Hilkias, isang pari na mula sa bayan ng Anatot, sa lupain ni Benjamin. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong ika-13 taon ng paghahari sa Juda ni Haring Hosayas, anak ni Haring Amon. Muling nagpahayag si Yahweh sa kanya ng si Joachim, anak ni Josias, ang hari ng Juda. Maraming beses pa siyang nagpahayag pagkatapos noon hanggang sa ika-11 taon ng paghahari ni Zedekias, na anak rin ni Hosias. At noong ika-5 buwan din ng taong iyon, ang mga taga-Jerusalem ay sinakop at dinalang bihag sa ibang bansa. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Tuloy, Kuya Ren. 6. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian, upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Thank you, Brother Ren. So, praise God po sa kanyang salita. At dahil po dyan, ang magiging topic po natin sa ngayong hapon na ito ay kung paano tayo magiging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Amen? So, lahat po tayo ay magiging kagamit-gamit sa Panginoon. Sa buhay po na ito, meron po tayong mga focus. Meron tayong gustong gawin, gustong mangyari sa buhay natin, bagong taon na naman po. And the Lord expect us, inaasahan po ng Diyos na tayo po ay lalago sa ating personal po na relasyon sa Kanya. So, pwede po tayong magtagumpay sa buhay na hindi natin kasama ang Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Pwede tayong magtagumpay. Tama, marami pong mga mayaman, marami pong kilala, pero pag tiningnan niyo po ang buhay nila, wala po ang Diyos. Hindi nila kasama ang Diyos. Amen? Pwede tayong magtagumpay, pero hindi tayo kagamit-gamit sa Panginoon. So mapalad po ang mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Meron pong relasyon sa Diyos kasi gagamitin po sila ng ating Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kagamit-gamit ako sa Panginoon, sa kaharian ng ating Diyos. Sabihin niyo, Kagamit-gamit ka sa Panginoon sa kaharian ng Diyos. Amen. So isa lang yata ang kasama ko dito, si Kuya Ren naman. Ayan, thank you Kuya Ren. So, ang sabi po sa Jeremiah 13 verse 11, basahin ko lang po yung ating passage, kung paano kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang nais ko sa mga taga-Israel at taga-Juda, na sila'y kumapit sa akin ng mahigpit. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang at sa gayoy papurihan nila at parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang sumunod sa akin. So dito po, pinapakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa bayan po ng Israel.
Kasi po ang Israel, they were the chosen people. Ang sabi ng Diyos, ang gusto niya po, manatili pong maging tapat ang mga taga-Israel sa kanyang mga utos, sa kanyang mga aral. Ngunit sa kasamaang palad, sila po ay tumalikod. Kaya nga po ang bansang Israel, particularly po ang Judah, ay in-invade po. Sinakop po sila ni King Nebuchadnezzar. At noong mga panahon po na yan, yan po ay isa sa mga darkest, pinaka madilim po na yugto ng kasaysayan ng Israel. So, paano nga ba tayo magiging kagamit-gamit? Kasi pag hindi po natin alam at hindi po natin nalaman ang ating purpose, ang ating layunin sa pagkakalikha po sa atin ng ating Panginoon, ay magiging useless po tayo. Magiging worthless po tayo. Kaya nga po, meron po tayong tatlong bagay na dapat pong i-focus sa ating relasyon sa ating Panginoon. Para tayo po ay magiging kagamit-gamit. So, straight to the point na po tayo. So, unang-una po ang God's calling. So, balikan lang po natin yung verse 4 and verse 5. Ang sabi po, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. So, isa-isahin po natin yung verse. Okay, so ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, form, pinili, bago ka pa ipinanganak, new, consecrated, inihiwalay, at itinilaga, appointed. Sabi niya po dyan. By the way po, bago po gamitin si Jeremiah, napakabata niya pa po. He was 17 years old nung siya po ay gamitin ng Panginoon. At kadalasan ang ginagamit po sa Bible, kadalasan po bata pa. Kung titingnan natin, ang bata hindi siya qualified. Tama po? Pero dito, ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, form, sino pong lumikha sa atin? Pakibasa nga, Kuya Ren. Pwede mo bang basahin, Kuya Ren? Yes. Sa aklat ng Salmo 139 verses 13 to 14. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking ina ay hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos. Marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. So nilikha po tayo ng Diyos. We are His masterpiece. Tama po. So hindi po aksidente kung ano ka ngayon, kung anong itsura mo ngayon. We are formed. We are nilikha po tayo ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Diyos kay Jeremiah. We are nilikha kita bago ka pa ipanganak, bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng iyong ina. And number 2 is the word new. So, ang ibig sabihin po niyan ay malapit, intimate. There is an intimacy, kagaya po ng mag-asawa, husband and wife. Yung sabi po ng Panginoon in Psalms 139 verse 1 to 4, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim. Yahweh ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. So there is a personal relationship. Hindi lang po yan basta, nagkasalubong kayo sa kalye at kilala mo yung pangalan ng isang tao. Hindi po ganon. There is an intimate relationship. Okay? And consecrated. So, ang sabi po dyan, inihiwalay. Ibig sabihin po nito. Ang sabi po dito sa verse 16 ng Psalms 139, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam.
So tayo po ng mga pinili ng Diyos, hinihiwalay. Hindi tayo taga rito, taga langit tayo. We are citizens of heaven. At ang Kristiyano ay hindi po dapat makihalubilo sa mga unbeliever. The Bible says, do not you in unbeliever. So, sinasabi ng Diyos kay Jeremiah, hinihiwalay kita para sa specific purpose. At yan po ang appointed. Tinalaga, sabi ng Diyos, gagamitin kita, Jeremiah, to preach the gospel, to share the good news, and also to break yung mga strongholds. Kasi kasama po yung mga bansa at that time, ng mga panahon po na yan. So mga pagans were, mga Gentiles, yung mga tao na yan, yung tinutukoy doon ng ating Panginoon. Sabi po sa John 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So, tayo po, tinawag tayo ng Diyos. There is a calling. Naniniwala po ba kayo na tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos? Amen po. Paki-amen naman. Kung naniniwala po kayo. Amen, amen, amen. Yes, lahat po tayo. Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. There is a calling. May panawagan po ang Diyos. Ang sabi din po sa 2 Corinthians 5:18, ang sabi niya po doon, tayo po ay tinawag para mag-minister sa ating church, sa lahat ng tao, para po may palaganap ang salita ng Diyos. We are ambassador of Christ. So meron pong panawagan ang Diyos sa ating lahat. Pero ang problema po, bakit hindi po tayo makasunod? Sabi po ng Biblia, doon po sa Jeremiah chapter 13 verse 11 na ating binasa kanina, tumalikod tayo. Lumalaban tayo at lumalayo tayo sa Panginoon. Kaya hindi po tayo nakakasunod sa panawagan niya. Kaya nga, ang isang panawagan po ay isa pong regalo ng Diyos. Hindi po natin kailangan paghirapan. Amen? Kaya napakapalad po natin. Dapat po ang ating maging puso, the heart of gratitude and honor. Kasi hindi po lahat pinili. Ang sabi doon, mapalad po marami po ang tinawag, ngunit po kakaunti ang pinili. So kung kayo po, alam niyo po sa sarili niyo na may pagtawag po sa inyo, ano po ang magiging tugon natin? Kasi po isang pribilehiyo po, isang opportunity ang pinibigay po sa atin ng Panginoon. Kaya kung hindi po natin alam to, mawawalang saysay po ang panawagan ng Diyos sa atin para maging kagamit-gamit po tayo. Hanggang ngayon po ba, alam niyo na po ba kung kayo po ay may calling sa Panginoon, kung kayo po ay tinawag sa Panginoon? I-share ko lang ng konti yung testimony ko. So 7 years po bago ko nalaman din yung pagtawag sa akin ng Panginoon. Kaya nandito ako sa harapan niyo. At that time, I'm very confused. Hindi ko po alam. Pero salamat sa Diyos. Papasalamat po ako sa ating Panginoon. Kasi ang talagang kailangan lang natin, ang puso natin, ay willing tayong maglingkod sa Panginoon. Para tayo po ay makatugon sa kanyang panawagan. Amen? Nasa right heart tayo dapat. Willing tayong sumunod sa Panginoon. Kasi ang nagka-qualify naman po ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Diyos. Amen? Sabi nga po, He qualified the unqualified. Lahat po, pag tiningnan po natin sa Bible, hindi naman qualified lahat ng tinawag ng Diyos. Kaya napakapalad po natin. Bear on mind, dapat nasa isip po natin, ituon natin, i-focus natin ang ating mga sarili at kaisipan sa panawagan ng Diyos, God's calling. Amen? And number 2, as we focus on God's calling, nakapokus din po tayo, nakatuon na tayo
sa mga pangako ng Diyos. Ang sabi po dito sa verse 6, verse 7, sabi ng Diyos kay Jeremiah, kasi dito merong pagrereklamo nagdahilan po si Jeremiah. Sabi niya, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. At bata po ako. Subalit sinabi ng Diyos, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. So, sino po dito may complain? Inutusan kayo ng inyong mga magulang. Hindi pa kayo nakakasunod pero nagko-complain na po kayo. Sino dito nagko-complain pag inuutusan? Wala ba? Masunurin lahat? Praise God. Praise God. So, again, ang gusto po ng Diyos sa buhay natin po ay ang ating pagsunod. Merong pangako ang Diyos na kapag tayo ay sumunod, sasamahan po tayo. He will enable us. Alam niyo po, nung ako po ay nagsisimula pa lang po sa online work, wala po akong kaalam-alam sa computer, wala po akong kaalam-alam sa lahat ng ginagawa ko ngayon. But dahil po sa pangako ng Diyos, because of the promise of the Lord, na He will give us wisdom, sabi po sa James, kapag tayo po ay kulang sa karunungan, humingi po tayo sa Diyos. Lahat, resources, whatever you need, pinangako ng Diyos na ibibigay niya, ipuprovide niya as long as we are willing to obey the Lord. Tayo po ay handang sumunod sa Kanya. Kalaki po ang pangako ng Diyos na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Kaya ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, no one can stop you. Wala pong pwedeng humadlang sa iyo. Walang pwedeng humadlang sa plano ng Diyos. Kasi pangako ng Diyos. At mapagkakatiwalaan po natin ang ating Panginoon. Wala pa pong nasirang pangako ang Diyos. Simula po ng likhain ang mundo at likhain ang tao. Basahin po natin ang kanyang salita. So the promise of the Lord will give us strength. Bibigyan po tayo ng lakas that surpasses all understanding so that we can focus sa ating calling sa Panginoon. Para po tayo ay magiging kagamit-gamit. Sino po dito ang kaya pa rin sumunod kahit walang pangako ang Diyos? Sino po? Wala. Kaya niyo po bang sumunod sa Diyos kahit walang Oo, oo, Panginoon? kaya ko. Kaya. Praise Kaya, God. kaya. Praise God. So, Lagi. amen. Amen, brother. So, ang promise ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang promise kay Jeremiah, bibigyan po siya ng karunungan. Bibigyan po siya ng presence of mind, ng Holy Spirit. Kaya, ang gusto ng Diyos sa atin is willing po ba tayong sumunod sa kanyang panawagan. Kasi kalaki po ng kanyang panawagan ang kanyang mga pangako. Amen? The promise of the Lord, again, ay hindi lang dito sa lupa ang mga pangako ng Diyos. It's eternal. Ang promise ng Panginoon. Eternal, for eternity. Amen? So, yun po dapat natin panghawakan ang kanyang mga pangako para po tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. At kasabay po ng kanyang mga pangako ay ang presensya ng Diyos sa buhay natin. So yung tapang, courage po, yung confident po ni Jeremiah ay hindi po sa kanyang sarili, kundi po nasa Panginoon. Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, huwag kang matakot sapagkat kasama mo ako at iingatan kita. So sino po dito ang natatakot? Sino po ang nahihiya? Sino po dito ang nadi-discourage na gamitin po siya ng Panginoon? Naniniwala po ako na sa ating kalagayan, na sa ating mga sitwasyon, ano pa man ang estado natin sa buhay, basta yung presensya ng Diyos nasa sayo,
meron kang confident na hindi confident sa sarili mo o confident sa mundong to. It's the confident of the Lord. Dahil yung presence ng Holy Spirit sa iyo, yun po ang nag-i-empower. Sino po dito ang nahihiya? Naranasan niyo na bang nahiya? Ko bro, Magamitin ng nahihiya ako Panginoon? magsalita minsan. Yes, bro. Can you share us, brethren? Ako po dati po, bago pa lang Kristyano, talagang mahihain ako, parang magsasalita ako, bulol na bulol talaga kasi parang nahihiya talaga ako magsalita. Kumbaga, napapahiya ako minsan. Pero salamat din naman sa Panginoon, talagang ini-empowered ako ng Panginoon na magsalita katulad nito dahil po sa kanyang kapangyarihan po, ang banal na Espiritu. Yes, thank you, Kuya Ren. So, the God's presence po, yung presensya ng Diyos sa buhay natin, He will empower us. Kaya, napagtatagumpayan po natin ang lahat ng ating pinagdadaanan. Ang mga Israel po, bakit po sila nagtatagumpay sa mga digmaan? Sa panahon po ni Moises, sa panahon po ni Gideon, sa panahon po ng mga ah, kings, bakit po nagtatagumpay sila? At bakit po iniingatan? Si Daniel noon, iningatan siya ng Diyos. Si Jeremiah, si Ezekiel, bakit po sila ah, ligtas? Kasi po dahil sa presensya ng Diyos. Amen? Ang pangako Amen. sa atin ng Diyos na kapag tayo'y sumunod, yun ang ating hedge. Yun po ang ating proteksyon dahil may presensya po ng Diyos sa buhay natin. Amen? So dapat Amen. ang ating puso ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Kasi kung wala kang pagpapakumbaba, hindi ka tutugon sa panawagan ng Diyos. Hindi mo panghahawakan ang kanyang mga pangako kung walang pagpapakumbaba. Kung walang presence of God sa buhay natin, imposible po ang salitang pagpapakumbaba. Amen? Kaya nakakalungkot po sa mga Kristiyano, hindi po sila nagiging kagamit-gamit. Bakit? By the way, ang salita pong worthless sa salitang Hebreo ay useless. You are good for nothing. Walang gamit. Kumbaga, exist. Walang gamit. Bakit po? Bakit nauuwi sa ganun ang mga Kristiyano? Matatagal na pong Kristiyano. Pero bakit nauuwi? So, pakibasa natin yung Jeremiah 13, verse 1 to 11. So, dahil we are a limited time po, pakibasa nyo na lang po ang verse na yan para po tuloy-tuloy tayo. So, bakit? Bakit kaya sa isip ninyo? Bakit hindi po nagiging kagamit-gamit ang tao? Ang mga Kristiyano, most of us, because we are doing my way. Yung paraan pa rin po natin, yung alam pa rin po natin ang ating ginagawa. So ano pong nangyayari? Hindi po natin masunod yung kanyang salita, yung kalooban ng Diyos. Kasi madalas po ang Kristiyano ngayon, susunod sa Panginoon kapag convenient, kapag madali lang. Yan, gusto ko yan, Lord. Kasi madali lang. Instant, yan, gusto ko yan, Lord. Ano pa? Kapag mahirap, kapag hindi align sa preference, kumbaga, ayaw ko yan, Lord, dapat ganito ang gusto ko. So, ano pong nasusunod? Yung paraan po natin. Alam po natin na yung paraan natin, disaster po ang nangyayari sa dulo. Amen? So, ano pa? My will. Yung sarili pa rin kagustuhan at kalooban ang ating sinusunod. Ang tendency po nun, yung puso natin matigas. Tama? Dapat po pag tinanggap natin ang Panginoon, ang kalooban niya na po ang dapat masunod. Amen? Pero ang tao ngayon, dahil makasarili, self-centered, gusto niya maging kilala siya, ang gusto niya pong mag-gratify yung kanyang sarili, yung gusto niya pong ma-please ay ang kanyang sarili.
Yan po ang mga dahilan kung bakit hindi tayo nagiging kagamit-gamit sa Panginoon. At pangatlo, my idols. Isa po ito sa mga hadlang kung bakit hindi tayo nagiging kagamit-gamit. Marami tayong idol sa buhay. It could be money, pira. Ano pa po? Mga pleasures of life. Lust of the flesh, lust of the eye, and the boastful of pride. Popularity, gusto nating makilala. Or yung mga gusto nating marating sa buhay. At meron pa ako narinig. Uh, yung sinasabing spirituality. Diba? Pare-pareho naman yan. Sa Diyos naman yan. So those are the things that hinder us. Kaya hindi po tayo nagiging kagamit-gamit sa Panginoon. At kung yan po ang nangyayari sa atin, nagiging puno po ng pride ang ating puso. At pinaka-worst po na mangyayari, we lost the opportunity para gamitin po tayo ng Panginoon. So again, the choice is ours. Nasa sa atin po ang pagpili. Kung tutugon po tayo sa Panginoon, I'm sure, sigurado po ako, magiging kagamit-gamit tayo. Hindi po hadlang ang ating sitwasyon sa buhay, kalagayan. Naniniwala po ako, tayong lahat po ay gagamitin ng Diyos. Kaya ang ganda po ng sinabi ng Panginoon in Deuteronomy chapter 30, verse 19 to 20. Kuya Ren, pakibasa naman. Yes. Saksi ko ang langit at ang lupa, na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay, para kayo at ang iyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya, upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Amen. So nasa sa atin po ang pagpili. Buhay o kamatayan. Pagpapala o sumpa. Ang maglingkod sa Diyos o ang maglingkod sa Ama. So the choice is ours. Binigyan niya tayo ng free will. Kapag sumunod tayo sa Panginoon, nagpagamit tayo sa Panginoon, gagamitin tayo ng ating Panginoon. Blessings. In fact, inaani na po natin ang pagpapala. Ano po yun? Ang kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan. Sinabi na po sa kanyang salita. Naging anak tayo ng Diyos. As many receive Him, He give Him the right to become the children of God. John 1:12. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever who believe in Him shall not perish but have everlasting life. John 3:16. Ang kaligtasan po, ang buhay na walang inaani na po natin. So ano yung tugon natin? Anong response natin sa panawagan ng Diyos? Para maging kagamit-gamit tayo. Obedience. Sumunod. Susunod tayo sa panawagan ng Diyos. Amen? And lastly, before I end po, nagsabi po sa John 15 verse 5, 8 and 9, sabi ng Panginoong Hesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kapag tayo po ay nananatili sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang pag-ibig at sa kanyang mga salita, tayo po ay magbubunga. Kasi kapag tayo hiwalay sa Diyos, hiwalay kay Kristo, wala tayong magagawa. And look at the promise. Tingnan niyo po ang pangako ng Diyos, Panginoong Hesus. Kapag tayo ay nagbubunga, nagiging katunayan tayo na kanya'y mga alagad. At napaparangalan po ang Ama. Nag-glorify ang dakilang pangalan ng ating Ama. At sabi po ng Panginoong Hesus, kung paano inibig ako ng Ama, ganun din ang pag-ibig ko sa inyo. Kaya manatili po tayo sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. If we love the Lord,
kung mahal natin ang Panginoon, magagamit po natin ang kanyang mga salita para po tayo ay magiging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. Amen? So focus po natin. Merong panawagan ng Diyos. Meron siyang pangako at nangako po siya ng kanyang presensya sa ating buhay. Imposible po na hindi tayo magagamit ng Panginoon. Walang hindi kayang abutin ang Panginoon. Kapag siya po ay kumilos sa buhay natin, amazing ang mangyayari. You'll never know, hindi po natin kayang isipin the wonderful plan and amazing plan of God in our life. As we obey and submit sa kanyang kalooban. So maraming salamat po, and let me pray. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Yan po ang ating breakout discussion. Let me just pray. Our Father in heaven, maraming salamat, Lord, sa inyong salita ngayong hapon na ito. Thank you, Lord, for reminding us once again